Hello mga ka-virgins! Kumusta kayo? Hello, 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 how do you do? Welcome back to our YouTube channel again, The Virgin Vlog. So, eto na naman, welcome back to our cooking show. Cooking show! May ganon. So, our recipe for today ay gagawa tayo ng kariman. Sino familiar sa kariman? So, kariman bread. So, kariman is a generic term of a fried sandwich or a snack bread. Ganon. So, yun ang lulutuin natin ngayon para pag kung sakaling kayo ay gugutumin, pwede kayong gumawa nito sa inyong mga tahanan. Sa halip na kayo ay bumili, edi kayo na ang gagawa para matansya nyo pa at mapasarap nyo pa ang pagluluto. Ganon. Diba? Diba mga ka-virgins? Okay. So ngayon, bago tayo magsisimula sa ating pagluluto, of course, kailangan ko muna ipakita sa inyo ang ating mga sangkap. Sangkap. Ganon. So, ito na guys, ang ating mga sangkap na kakailanganin sa paggawa ng kariman bread. And take note, this is my own kariman version. May ganon. So, pag kayo ang magluluto, depende na rin sa inyo kung meron kayong idadagdag or meron kayong ibabawas, dagdag, bawas. Ganon. So, ayan na. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap. Ayan na nga mga ka-virgins. Ito na mga kailangan nating sangkap sa paggawa ng kariman. Diyos ko, dami naman palang sangkap. So, ito nga, breadcrumbs, then, Eden slices or Eden cheese slices. Ayan. Then, of course, ang ating bread, mamahaling bread. Mamahaling. Maganda siya na sobrang lambot niya na breads. At saka yun ang dapat talaga mong gamitin na paggawa ng kariman bread. And, meron tayong kamatis. At saka, andito na naman ang itlog ni Junjun. Hindi talaga nawawala. May ganon. Ayan, 3 itlog. Diba? Kakaiba ang itlog ni Junjun. Diba 2 lang dapat? Ba't naging 3? May ganon. At dahil bida-bida ako, kailangan kong gumamit ng Vida Sweet Ham. Okay? Another ingredient is the magic syrup. As you can see, may ganon. As you can see, the magic syrup. At syempre, hindi mawawala ang mantika. Kasi nga, iprituhin natin si kariman para siya ay mag-golden brown. Tapos, ayan, Del Monte ketchup. Pinili ko yung Del Monte kasi mas malasa siya. Maramdaman mo yung asim na katamtamang asim, katamtamang tamis, ganon. Tapos, of course, I have the bell pepper. At saka, syempre, ang namumukangkang na mga dahon ng sibuyas. Perfect. Sana all na mukangkang. Ayan. So, yan ang ating mga sangkap, my dear. Ayan. So, ay siya. Ating simulan. Tayo ay mag-abracadabra na sa ating paggawa ng kariman. Ganon. So, ayan. Ito lang naman ang kailangan nating hugasan. Si itlog, si kamatis, si sibuyas, at saka si bell pepper.
So, ayan. Hinisin natin si bell pepper. Tsaka si kamatis. At si itlog. Ayan. Balikan natin yan si dahon ng sibuyas. Later. So, isunod natin si sibuyas. Actually, since this is my own recipe, pero ang original talaga na kariman is walang sibuyas dahon. But since gusto ko siyang lagyan para mabango, kaya meron tayong sibuyas dahon or dahon ng sibuyas. Ayan. Diba? Para lalabas yung aroma ng ating niluluto. Perfect. Okay. So guys, unahin natin ang sliced bread. Ayan, so nakikita nyo, nakapangtulog outfit na ako, pero magluluto pa. Patulog na, pero magluluto pa. Charot. Ito. So, ang brand nito is, so, binili ko to sa market. It's Fuwa Fuwa. It's a Japanese bread. Fuwa Fuwa. So, ang gagawin natin dito ay perfect. Ilang piraso lang ito, pero ang mahal. Ayan, pero sobrang lambot. Sobrang lambot. Kasing lambot ang aking puso. May ganun. May ganung eksena. So, ayan guys. Diba? So, ang gagawin natin is tanggalan natin siya ng tagiliran. Tagiliran. Yung dito, yung sa gilid, kailangan yung tanggalin. Ganon. Ito na naman ang aking paboritong kutsilyo. Ayan. Tanggalin yan. At saka attach. Para maging perfect ang ating kariman bread. Kariman sandwich. Ayan. Sobrang lambot niya. Kaso yung edge, kailangan yung tanggalin kasi pangit kasi tignan pag hindi mo siya tanggalin. Matigas kasi siya dyan na part. Ayan. And then, lagay mo naman natin siya dyan. Ito pa, tanggalin naman ang tagiliran. Yan. Kailangan niyang tanggalin para ma-perfect ang ating pagkagawa. Kung gagawa kayo ng kariman, dapat ang gamitin nyo yung large size na sliced bread. Huwag yung maliliit. Dapat yung malaki. Okay. So, meron tayong dalawa. Isang pair na yan siya. Dalawang hiwa. Siguro mga dalawang hiwa lang ang lulutuin ko.
Sa isang pair, sa isang kariman is dalawang pair ng dalawang slice bread. So, gagawin natin is 4 lang siguro. So, bali, 2 lang. Hindi naman kailangan gumawa ng marami kasi ako lang naman ang kakain. Diba? At least, ma-share ko sa inyo, kung paano siya gagawin. Ganon. So, ito guys, dapat nito, meron kang rolling pin na siya ang magpipipi nitong sliced bread. So, since I don't have a rolling pin, so you can use like a clean bottle, a clean empty bottle, or a drinking glass. Ganun. Kasi may tinatawag tayong di ba? Substitute or other option. So, like for example, this one, it requires a rolling pin, but you don't have any rolling pin at all, then you can look for another option. Like, as I mentioned earlier, a drinking glass or an empty clean bottle. Ganon. May ganong eksena. Ayan, 4 na siya. Tama na to Para lang naman sample. So, what you gotta do now is like this. Check. And I have my empty drinking glass. I have a clean drinking glass. So, ganun mo lang siya, guys, para siya mapi. Push it. Push it. I like it. May ganun. Ganun mo lang siya, guys, para mapipi siya. So, pag ganun naman dito. I like it. And make sure na hindi siya mapunit. Diba? Make sure na hindi siya mapunit, guys. Nabuo pa rin siya. Perfect. Diba? Saka huwag kayong mag-alala. Kakaligo ko lang talaga. My hands is very clean. Mas malinis pa to sa Safeguard. Perfect. Ayan. And then, next one. Una is papunta sa'yo. Tapos, since makapal pa ang sa other side, i-push mo pa siya. Kunting diin pa. Ayan. So, yan na Then, let's make for another 2. Another pair. Ganun lang yan siya. Ek. Ganun. Ek, diba? Ganun naman siya. Ek. Ayan. Ay, medyo makapal pa. Dito banda. Ayan. Then, last one. Ay. Ayan.
Perfect na talaga siya, day. Yan. Diba? Hindi pa nga siya dapat nakataon. Ganyan. Ganyan siya, day. Okay. So, set aside muna yan siya. Kasi, hihiwain na natin yung mga gulay. Kasi mga gulay. Ito. So, ito si bell pepper. Ang kailangan nito ay pipinuhin. Pipinuhin si bell pepper. Ay, okay. Sorry. Excuse me. Excuse my word. So, ganun. And then, ito pala akong lalagyan. Dito na siya. Correct. Ganyan. I-strips mo muna siya. Ang paghiwa. Saka mo siya i-mince. Pag ganun. Dapat ito magsimula sa dulo. Sa dulo na patulis. Diba? Purpose ko nito is sabi ko siya sa feelings. Papalaman ko siya. Diba? Kasi gusto ko talaga yung amoy ng ng bell pepper. Lalo na yung imported na bell pepper, yung mga mamahalin. Ang sarap niyang papakin. Kaya hindi mo siya lutuin. Kasi matamis naman siya. Hindi mo siya kainin ng hilaw. Pasanayan lang naman kasi. Kung hindi ka sanay, ay malamang ikaw ay naduduwal-duwal. Feeling buntis ka. Charot. Ganon. Kaya yung iba, pag sinabi na, ayaw ko niyan, hindi ako kumakain yan. Huwag niyong sabihin ang arte naman ito. Kasi, masanayan nga yan. Hindi mo sa masisisi kung lumaki sila na hindi sila na-expose sa ganyan, hindi sila kumakain ng ganyan, hindi sila nasanay kumain ng hilaw na bell pepper. Hindi sila tinuruan ng magulang na kumain ng gulay. So, huwag mo silang sabihin na ang arte naman na ito. Kala mo mayaman. Kung nasanay kang kumain ng gulay, then good for you. Sa mga hindi naman, hayaan mo na lang sila. Pero pag nasa kanila naman na yan, kung talagang
gusto nang subukan kumain ng gulay until such time na masanay sila o di that's good, diba? Kasi sa tao lang naman yan. So, itry ko nga kumain ng ganyan. Siyempre, paunti-unti hanggang sa masanay siya. Ganon lang. Parang sa ugali lang din ng tao. Walang ibang makapagbabago sa'yo, kundi ang sarili mo lang din. Kung gugustuhin mong magbago, kaya mo yan. Pero kung okay ka na sa nakasanayan, wala na tayong magagawa. Talagang ganyan na talaga siya. Diba? So, ganun din sa pagkain. So, kung ayaw, huwag pilitin. Pero pag desidido o interesado, gagawain siya ng paraan na like i-try mo na niya paunti-unti hanggang sa ma-practice na niya, ma-adapt na niya na ay, masarap pala ito, ngayon ko lang natuklasan, ganun. Kasi nga, diba, ang ibang mga magulang busy sa trabaho, minsan, lalo na sa may mga kakayahan naman kumuha ng katulong o yaya. Iba talaga yung syempre, busy sila sa work. So, yung iba naman, maswerte sila na yun nga, na-expose sila sa kumain ng ganito, kumain ng ganyan. Either pang mahirap man yan ang pagkain o pang mayaman. Then, they are blessed for that one. Kasi, kaya nilang kainin, mapagulay mayan o mapaano. Diba? Ganun lang. Gumagawa na ako ng kariman, pero ang dami ko nang nasasabi. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Tapos, sorry ko na ang dahon ng sibuyas. Kasi gusto ko magkaroon dahon ng sibuyas. Sana yun. Wait lang po. Welcome back. Ito na. Yan, tama na yan. Dinagdagan na lang natin pag nagkulang, guys. Ayan na. Ay, hindi ko pala nilabas yung aking pinaka-cute na lutuan kasing cute ko. Ang aking mahiwagang burner. Perfect. My God, may wagang burner. Ayan. And then, let's beat the eggs. Let's beat the eggs. Oh my God. I'm so excited na kumain. Yun na naman. Kainan, lamon na lang, lamon, hanggat may malamon. Kung walang lalamonin, hindi mamahinga ang bunganga. Diba? Or egg. Yan. And then, ay,
Yan. Hala, baka kulangin itong itlog ni Junjun. Tama na siguro to eh. So, para naman maging malasa ang inyong kariman bread, lagyan nyo naman ang pangtimpla, oy. Mga natitikman kong kariman dyan sa sa mga bakery. Diyos mio. Walang kabuhay-buhay, patawad. Kailangan mo na yung panimpla para naman lumasa. Maloka kayo. Yan. Kahit na may magic sarap na, kailangan mo pa nilagyan siya ng asin. Para nga lumasa. A pinch of salt lang naman. Para pag kagat mo, wow. Hindi lang siya hindi lang siya malutong-lutong. Siya ay malasa din. Hindi lang siya, ba tawag siya? Crispy. Kumbaga. Crispy. Ayan. Next, okay natin. Buksan natin itong cheese at saka iting vida na sweet ham. Wait lang. So, ito na guys. Ay siya atin ang gagawin. So, ito, di ba? Malapad siya. Lagyan natin siya ng para mas masarap, 2 ham ang ilagay natin. Yan, 2 ham saka cheese. Wait lang. Buksan natin ang cheese. Pero, ganito. Yung isang ham, ididip mo siya dito sa egg. Ganyan. Tapos, ilagay mo dito. Then, ilagay mo ito yung purpose. Bell pepper na bell pepper mince. Yan. Tapos sibuyas, the onion mince. Diba? Saka mo lagyan ng cheese. Attach. Ay, dumikit naman eh. Ayan, since slice cheese naman ito, pagpatong mo lang. Ay, hindi siya na-balance. Wait lang. Or pwede naman, ipagitna mo ang cheese. Ayan. Tapos, takpan mo na siya. Takpan mo na siya, day. Then,
i-dip mo siya dito sa egg. Yan. I-dip mo siya. Then, dito sa flour. Ay, in addition to the ingredients, kailangan pala siya ng flour. Sorry. Hindi ko siya na isali kanina. Flour. Ganyan. Then, i-dip mo siya ulit. Kabila. And then, i-dip mo siya sa breadcrumbs. Here. Here is the breadcrumbs. Ganun. Then, lagay natin siya sa separate na lagayan. Wait lang. Tapos, ganun ulit. Ito. Then, ham. Igitna ko na lang ang ano. No, ito na lang ididip ko. Ganyan. Tapos, ito. Then the sliced cheese. Yan. So, lagyan mo natin ito ng filling. Ay, masyadong malaki. Lagyan natin siya ng filling. I've got the feeling. Ooh. Ay, sorry na. May pakanta. May tanggalan ng kampiyon. Pwede mo siya na ipagitna ang cheese. Tapos takpan mo ng isang ham or sliced ham. So, ganon, di ba? So, takpan mo siya ng isang ham. Para mas dikit, i-deep fry mo rin, i-dip mo rin to sa beaten eggs. Then, go sa takip. Okay. And then again, i-dip mo muna siya sa egg. Kabilaan. And then, para mag-hold ang flour.
hold then the flour. That's the purpose. Para mag-hold ang flour. Okay. Pati sa mga edge, lagyan mo rin. Tapos dip mo ulit dito sa beaten eggs. And then kabila. Pati yung mga edge. Yan, para dumikit. Para mag-close siya. Pagdating na sa breadcrumbs. Yan. Then dip it to breadcrumbs. The breadcrumbs na bonggang-bongga. Wait lang. So, isang tabi natin ang flour. At saka itong eggs. Kasi tapos na yan. So, yan. Kailangan mo siyang i-press, of course, para ma-close siya. Hindi pa siya tapos eh. Kailangan mo siyang ma-close sa breadcrumbs. I-press mo siya. Tapos yung mga edge, lagyan mo rin. Para mag-close. So, yan. Perfect. Dahil nag-close na siya, ipa-fry na natin siya. Ipa-fry. Kailangan mo siyang i-close talaga ang edge. Siyang i-close. I-press mo lang siya. Ganun. Okay. Magawa pa kita ng isa. Kasi meron pang ham eh. Later na lang. So, yun nga. Atin na siyang piprituhin. Oh my God. Wait lang. So, guys, dahil tapos na ang ating kariman, ay atin ang lulutuin. So, of course, lumabas na ang duwending kalan. Huh? Kasing cute ko, diba? Man. Ayan. So, in-order ko to siya sa Shopee. Ganon lang. Mali. Mali ang aking pagkabukangkang. Ganyan. Tapos, syempre, ang ilalim kailangan nakabukangkang din. Kasi, kailangan ibukangkang para kahit anong bigat man ang nakapatong, okay lang as long as nakabukangkang. Diba? Yan. Syempre, sa liit ba naman yan, papatungan ng kasing laki ng isang barangay na kawali. Thanks. I know. Lagyan mo natin ng gas. May binili akong bagong gas. Ang tanong, mag-work kaya itong gas na to sa ano na to, kalan? Wala, ang hirap pa naman buksan. Tayo dyan. Siya mabuksan. Wait lang. Ayun. Aray ko, sakit naman.
Sundot pa yung kamay ko. Sakit. Bakit? Bakit ang kamay ko pa ang nasundot? Ah! Ano bang hinahangad? Ano bang kailangang sundutin? Ay! Naku po, patay tayo dyan. Parang hindi. Ayun. Let's try! Ay! Shit! Ka lang. Parang ang lakas naman ito. Erek! Siya tayo maglutuan na, oy. Napang hihintayin. Ganon. Nakabukangkang lamang lahat ng paa. Diba? Hintayin nating mainit. Initin muna natin. Wait lang. Yun na. So, dahil mainit na, dapat takasan natin ang apoy. Ilagay na natin ang mantika. Ay, wait. May tubig pa. Kunti basta. Lakasan natin. Lagyan ng maraming mantika kasi kailangan siya deep fry. Kailangan deep fry. Yan. So, kailangan painitin niya mabuti bago natin ilagay ang ating kariman. Wait lang. So, dahil feeling ko, minit ang mantika, i-adjust natin ang apoy. Hinaan natin para ilagay natin ang ating kariman. Wait lang. One at a time na natin, guys. Ayan na. Erek si kariman. Diba? Siya baliktarin na natin. Si kariman. Ayan. Tignan natin kung na golden brown na ba. Ay, wala pa. Nakasan natin konti ang apoy. Ayan na si kariman. Kariman. Charot. Ayan, di ba? Erek ang luto.
So, ayan, ahunin natin at siya ay na golden brown na. Perfect. Laglag naman natin yung pangalawa. Ah! Ayan na nga guys, ito na siya. Ito na ang finished product. Ayan. Charan! Ah, diba? Ayan si Kariman. Yung nasa pinakababa, buo yan siya. Tapos, hinati ko yung ano. Yan. Ah, sana all. Tapos yung Del Monte ketchup. Chan. Charan. Chan charan. Ayan na. Perfect na si Kariman. Ayan na si Kariman. Si Kariman. Aha. Yan, tikman na natin. Sana all. Ay, at last, natapos na at naluto na ang aking Kariman. Ay siya, ating tikman. Kung gano'n siya kasarap. Sin. Perfect. Nandun yung nung aroma nung minced bell pepper. Lumabas din yung aroma ng minced onion leaves. At mas lalong nag-enhance yung flavor nung ham. At saka cheese. Perfect. Grabe talaga. Ang sarap. Ang sarap. Ayan o. Diba? Diyos ko po. Ayun na. And perfect. Sarap ng ham. Dapat talaga dalawang slice ham ang ilalagay. So, thank you so much for watching my YouTube channel, The Virgin Vlog. And abangan nyo naman syempre ang susunod natin na recipe next week. Thank you so much guys. So just keep on watching. May ganon.
Kain po, ang sarap. Magpa-order kaya ako nito. Kaso, maybe soon. Thank you.